Before we start saying foolish things na ginagawa po ng iba that God is unfair of allowing these things. God is not good na pinitulutan niya na maganap ang mga bagay na ito. Nais ko muna na basahin po natin ang Psalm 135. Dito po tayo sa aklat ng Salmo 135, talatang 5. Psalm 135, verses 5 to 6. Psalm 135, verses 5 and 6. Sabi po dito mga kapatid, alam kong ang Panginoon ay higit na dakila kesa sa alinmang Diyos-Diyosan. Ginagawa ng Panginoon ang anumang nais niya sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa kailaliman nito. The Lord does whatever pleases Him in the heavens and on the earth, in the seas, and all their depths. So kung ano yung mapapasin po natin na nagaganap sa ating mundo, whether in life, death, health, or sickness, goodness, or tragedies, we need to accept the fact that God decreed all these things to happen bago pa man likhain ang mundo out of the pleasure of His will. Na sa madaling salita, kung ito'y inutos ng Diyos na maganap, ito ay mabuti. Kung ito ay itinakda ng Diyos na maganap, ito'y mabuti. And this can go all the way back from the very beginning of time. When God decreed the existence of sin, mabuti po yun. When God decreed to create Satan, mabuti po yun. When God decreed na likhain si Adan at si Eva and all the creation that we see in chapters 1 and 2, yun po ay mabuti. Maging ang pagkahulog ni Adan at ni Eva ay dapat ituring mabuti sa pagtatakda ng Diyos. That's why it says in verse 6, ginagawa ng Panginoon ang anuman nais niya sa langit, sa lupa, sa dagat, at sa kailaliman nito. Now, the question might be, how do we know that from eternity, itinakda na ng Diyos everything that we see in history from past, present, and future, lahat yan ay bahagi ng kanyang plano? Where do we find that in the Bible? Turn with me in Isaiah chapter 46. Isaiah chapter 46. Verses 9 to 10. Isaiah chapter 46, verses 9 and 10. Saan natin mababasa sa Biblia na planado na ang lahat noon pa man. Verses 9 and 10 ng Isaiah 46. Alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Verse 10, sa simula pa lang sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap. At gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. In English of verse 10, I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come, I say my purpose will stand, and I will do all that I please. In other words, sa bawat segundo, sa bawat panahon, sa bawat oras na tumatakbo in this world at sa ating mga buhay na hirap sa Diyos, walang pwedeng maganap dito sa mundong ito na hindi bahagi sa plano ng Diyos. You are from the Philippines, pero dumating ka dito in Canada. Hindi mo plano yon. Plano ng Diyos yun. How you got saved on that specific time, at that specific age, plano po yun ng Diyos. How we met one another in ministry, evangelism, nabuksan ka, nabuksan ako. How that happened, plano po yun ng Diyos. Namatay yung mga kapatiran po natin. Nagkasakit ang mga minamahal natin sa buhay,
Plano po yun ng Diyos. Is because sabi po dito ng Biblia, sa simula pa lang, from eternity, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Bakit po? Dahil pinlano po ito ng Diyos. Now, you might notice, binabanggit po madalas ng ating mga kapatid, pinlano, itinakda ng Diyos na mangyayari po ito. So ano po yung mga bagay na itinuturo po ng Biblia na itinakda ng Diyos na bahagi sa kanyang plano? Number 1, ang mga mabuti at masamang pangyayari ay kanyang itinakda. Ang mga mabuti at masamang pangyayari ay kanyang itinakda. The good and even the evil, the good and even the bad, ay pinintulutan ng Diyos na maganap ayon po sa kanyang plano. Turn with me in chapter 45 of Isaiah. Chapter 45, verses 6 and 7. Chapter 45, verses 6 and 7 ng Isaiah. Tignan nyo ho. Para malaman ng lahat sa buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang Panginoon at wala nang iba pa. Verse 7. Ako ang lumikha ng liwanag at ng dilim. Ako ang nagpapadala ng kabutihan at ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng ito. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. So napakalinaw, nung pumutok po yung bulkan, ang madalas po natin naririnig is, mga demonyo nagpaputok nun. Walang kinalaman ng Diyos doon. Mali. Kung ang Diyos ang nagpadala ng baha sa panahon ni Noah, kung ang Diyos ang nagpababa ng apoy sa panahon ng Sodom at Gomorrah, siya din ang nagpaputok ng bulkan. Nothing happens in this world apart from God's sovereignty. Another example, mga kapatid, is Amos chapter 3, kung ating po babasahin. The book of Amos. So right after the book of Joel, Hosea, Joel, Amos. So dito po tayo sa Amos chapter 3, verse 6. Amos chapter 3, verse 6. Hindi ba't nanginginig sa takot ang mga tao sa tuwing patutunugin ang trumpeta na nagpapahiwatig na may paparating na kaaway? Mangyayari ba ang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinintulutan ng Panginoon? Ulitin ko ho. Mangyayari ba ang kapahamakan sa isang lungsod kung hindi ito pinintulutan ng Panginoon? When a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? When disaster comes to a city, has not the Lord caused it? So hindi po pwede si Satanas lang lagi. No. Pinintulutan ng Diyos na mangyari ho ito. Minsan gagamitin po niya ang mga good angels, minsan gagamitin po niya ang mga fallen angels para matupad ang kanyang plano. Pero walang pwede maganap, mabuti man o hindi, na hindi bahagi ang Diyos sa plano na iyon. Job chapter 2, basahin po natin. The book of Job, chapter 2. Beginning at verses 9 and 10. Job chapter 2, verses 9 and 10. Tingnan niyo po sinasabi po dito ng Biblia. Job chapter 2, verses 9 and 10. Sinabi sa kanya ng asawa niya, ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Verse 10. Sumagot si Job, nagsasalita ka na walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat na nangyari kay Job ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Nang ibig sabihin, puro pagpapala na lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Hindi. Disasters, trials,
testings ay nanggagaling din sa Diyos. Hindi dahil masama ang Diyos, God forbid, but rather His wisdom and goodness is so unfathomable that His ways are higher than our ways. Number 2, itinakda ng Diyos ang mga masamang gawain ng mga tao. God decreed even the evil works of men. Turn with me in Genesis chapter 50. Genesis chapter 50. Talatang 20. You guys remember the Joseph story? Genesis 50 verse 20. Look at this. Genesis 50 verse 20. Totoong nagplano kayo na masama sa akin, pero pinlano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na Siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. You intended to harm me. So yan yung masamang gawain ng mga tao. Pero sino nagpahintulot? But God intended it for good. For what purpose? To accomplish what is now being done, the saving of many lives. Now, marami ho sa inyo nakaranas po na ito. Dahil po sa mga nagawa po natin laban sa Diyos, naglagay siya ng sakit sa atin para tayo po ay magsisi at sumampalataya sa Kanya, and pagkatapos, pinagaling tayo. What you intended for evil, God intended for the good. Kasama po yon sa pagtatakda ng Diyos. Another example is Isaiah chapter 10. Now here's what's really interesting about this narrative. Pero Isaiah chapter 10, makikita po natin talaga ang wisdom ng Diyos in verses 5 to 16. Let's read this. Isaiah chapter 10, verses 5 to 16. This is one of the mysteries of God's decree. Tignan niyo ha. Verse 5 to 16. Sinabi ng Panginoon, nakakaawa ang mga taga-Assyria. Sila ang gagamitin kong pamalo para parusahan ang mga kinamumuyan ko. Uutusan ko silang salakayin ang bansang hindi makadiyos at kinapupuotan ko, para wasakin ito at tapak-tapakan na parang putik sa lansangan, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Verse 7. Pero hindi malalaman ng hari ng Assyria na ginagamit lang siya ng Panginoon. Akala niya basta na lang siya mangwawasak ng marami bansa. Buong pagmamalaki niyang sasabihin, ang mga kumander na mga sundalo ko ay parang mga hari. Anong pagkakaiba ng Carchemish at Calno, ng Arpad at Hamat, at ng Damascus at Samaria? Silang lahat ay pare-pareho kong winasak. Pinarusahan ko ang mga bansang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, na mas marami pa kaysa sa mga Diyos-Diyosan ng Jerusalem at Samaria. Winasak ko na ang Samaria at ang mga Diyos-Diyosan nito. Ganyan din ang gagawin ko sa Jerusalem at sa mga Diyos-Diyosan nito. Pero itong sinabi ng Panginoon na mangyayari kapag natapos na niya ang gagawin niya laban sa bundok ng Zion at sa Jerusalem. Parurusahan ko ang hari ng Assyria dahil sa kanyang pagmamataas at pagmamalaki, sapagkat sinasabi niya na gawa ko ito dahil sa sarili kong lakas at karunungan. Tinalo ko ang maraming bansa at sinamsam ang kanilang mga kayamanan. Para akong toro, tinalo ko ang kanilang mga hari. Kinuha ko ang mga kayamanan ng mga bansa na para bang nangunguha lang ako ng itlog sa mga pugad na iniiwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas o huni na naririnig. Maaari bang magbalaki ang balakol o ang lagare sa gumagamit sa kanya? Mabubuhat ba ng pamalo ang may hawak sa kanya? Kaya magpapadala ang Panginoon makapangyarihan ng sakit na magpapahina sa malulusog na sundalo ng Assyria. Susunugin ng Panginoon ang mga kayamanan niya sa naglalagablab na apoy. Now, I want you to picture this. God decreed na hatulan ng Assyria ang Jerusalem dahil sa pagtalikod ng Jerusalem sa Diyos. So, ang Diyos ang nagpadala sa Assyria, pero hahatulan ng Diyos ang Assyria dahil sa kanilang pagmamalaki. Mapapaisip ka talaga na, wait, ikaw ang gumamit sa kanila, pero ikaw rin ang hahato sa kanila
Dahil nagpagamit sila sa'yo. And that's the mystery of God's decree. May mga bagay na hindi ho natin mauunawan. Why, God, do you allow these things to happen? And ang sagot, dahil siya ay mabuti. He punishes the backslider Israel by using a boastful nation, and then afterwards, He's going to return to Israel to punish the boastful nation na ginamit niya. The mystery of God's decree. Now, the last thing I want to show us, ang pagtatakda ng Diyos, bahagi po dito ang pagkamatay ni Jesus. God decreed that Jesus would die. Basahin po natin dito mga kapatid sa Lucas 22. Luke chapter 22. And let us read verses 21 and 22. Luke chapter 22, verses 21 and 22. Tignan niyo ha. Luke 22, verses 21 and 22. Sabi po dito, ngunit makinig kayo. Kasalo ko sa mesang ito ang taong magtatraidor sa akin. Verse 22. Sapagkat ay sa itinalaga ng Diyos, ako na anak ng tao ay papatayin. Ngunit nakaawa ang traidor na magtatraidor sa akin. Or kawawa ang taong magtatraidor sa akin. Verse 22, the Son of Man will go as it has been decreed. But woe to that man who betrays Him. So itinagda ng Diyos Ama na si Kristo ay mamamatay. Hindi yung itinuturo po ng iba na hindi alam ng Ama na mamamatay pala si Jesus, but rather, the Bible says, for God so loved the world that He gave. He decreed. Itinakda na yun. Now, in Acts chapter 2, kung ating po babasahin, look at what Luke has to say. Acts chapter 2, verse 23. Acts chapter 2, verse 23. Look at what it says. Alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya sa krus. According to Tagalog, alam na noon ng Diyos, itinalaga po ng Diyos, bahagi ito ng plano ng Diyos na alin? Na ipinapatay ninyo si Kristo. So in English, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. So before the world was created, God planned the death of Jesus. Chapter 4, tignan po natin ang panalangin nila Pedro. Chapter 4 ng Acts, verse 28 and 27 and 28. Acts 4, verses 27 to 28. Tignan niyo ha. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon. Dahil dito mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato, ay nagkaisang kalabanin ang iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinili na maging hari. Verse 28, sa kanilang ginawa, natupad na ang iyong balak noon at ito'y nangyari ayon sa iyong kapangyarihan at kalooban. Now think about this. Jesus was betrayed. That's not by coincidence. Jesus was brought forth to King Herod. Not by coincidence. He was then brought to Pontius Pilate. That was not a coincidence. Binugbog, dinuruan, nilait, iniwan, and yet the question is, sino ang nagplano nun? Ang Diyos. So may mga katanungan minsan why do bad things happen to good people? Mali. There's only one good person. That's Christ. Lahat tayo masama.
lahat tayo makasalanan. Kaya wag mo ilalagay ang sarili mo do sa kategorya, bad things happen to good people, isa lang ang mabuti, at yan po ay si Jesus. And even if igigit po natin, even if we force, why do bad things happen to good people? The question is, yung nararanasan mo ba ay mas higit sa naranasan ni Kristo? The answer is no. Because God planned from eternity that Jesus would carry the penalty of our sins in the infinite wrath of God. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Beginning at verse 20. 1 Peter chapter 1 verse 20. Tignan nyo ha. Unang Pedro 1 talatang 20. Bago pa man likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. So even Jesus ay pinili ng Diyos bago pa man likhain ang mundo to die on the cross for our sins. So now you want to ask the question, Pastor, kung itinakda na ng Diyos that everything is already planned, then that means parang mga robot na lang tayo. This is what philosophers call determinism, which means everything that you do, everything that you say, every choices you make is determined. Which means, robot ka. Wala ka talaga kalayaan. You're not making a genuine, sincere choice or decision. It's all determined. Minsan, ito rin po ay tinatawag fatalism. Nang ibig sabihin, no matter what I do, it doesn't change anything. Mamamatay din naman ako. If I have no hope, I'm gonna die without hope. If I'm gonna be saved, I'm gonna be saved. Kasi it's all determined na eh. Fatalism. Hindi ho. When philosophers talk about determinism, what they mean by this is, ang tao po ay robot at wala po siyang internal na impluensya, kundi ang lahat ng kanyang ginagawa ay nagmumula sa impluensya sa labas. Which means he has no internal choices, no internal desires, nothing sincere, walang totoong nais, everything is from outside. Robot lang siya talaga. But that's not what the Bible teaches. The Bible teaches, kung ang tao ay nahuhulog sa tukso, he is drawn away of his own lust. It doesn't say he's drawn away by God's external influence at wala na siyang will. But the Bible says every man is drawn away of his own desire. Sabi din ni Joshua, choose you this day whom you will serve. So we have mga ilang pahiwatig sa Biblia na talaga nagpapakita at nagtuturo sa atin na may kalayaan ng tao only in the sense na ito ay nakadikit sa ating fallen nature. If you're not born again, ang kalayaan mo ay patungo lagi sa kasalanan. But if you're born again, your free will is always towards the things of God because you have a brand new nature now. So when the Bible says, itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyayari, it is not determinism, it is not fatalism, kasi ang lahat ng kanyang pinaplano is always for the good, not for the bad. Now, how does that encourage the church? It encourages us so much because, Lord, if I were to die today, it's because it's part of your plan. And I know kung kukunin niyo po ako, my family will be all right because God planned everything.
And even if I die today at hindi ko man nakita na tinanggap ng aking mga anak ang Panginoon Jesus, pero if they are your elect, I know one day after I die, they will come to Christ. Because they're a part of God's plan. At kahit na mawala po tayo, after 100 years, 200 years, ang church po na ito ay magpapatuloy pa rin because it's under the sovereignty of God. So kung may katangian ang Diyos that is so comforting, it's the sovereignty of God. Lahat ay planado na. Before you were born, kilala ka na ng Diyos. He knows where you were born. He knows how you will be born. He knows what your life will be. He knows how you will die because planado na ang lahat. Kaya no wonder why sinabi na ating Panginoon, let tomorrow worry about tomorrow. Because planado na ang lahat eh. Sa gayon, dito na ho tayo magtatapos. Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16, beginning at verse 4. Proverbs 16 verse 4, and this is where we'll close. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Proverbs 16 verse 4, the Lord works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. In other words, if I could use this poor illustration, God's here. This is you. This is your journey. God decreed that you would be born. God decreed that you would be married for some of you or single for some of you. God decreed that you would get sick. God decreed that there's a point in your life where you become backslidden. God decreed that you will go through heavy trials. But because you belong to Him, you will make it to the very end. Siya na nagsimula na mabuting gawain sa inyo, ang siyang magtatapos hanggang ito'y makumpleto sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Are you sick, mga kapatid? That's not the end of your story. Are you going through trials? That's not the end of your story. Marami ka bang hinaharap na pagsubok? That's not the end of your story. All things work for the good. Tatandaan niyo po yun. Why does God have a good plan? Because God is good. And all things will work for the good to those who are called by God, to those who love God, to those who are in Christ. Kaya, yung sinabi na ating mga kapatid, mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat na mangyayari sa panahon. And to that we say, to God be the glory. Does anyone have any questions this evening, or this afternoon, or evening, either or? Does anyone have any questions? Yes, po. Ginamit. Kasi nasa puso na po ng Assyria na wasakin ang lahat ng mga bansa eh. So ginamit po ng Diyos yung ninanais na po ng mga taong ito laban sa Jerusalem. No, kasi kaya nga sabi ho doon in Isaiah 10, hahatulan ko sila dahil sinasabi nila, sila ang rason kung bakit nangyari ito. Yeah. So ginamit lang po ng Diyos yung kanilang masamang nais para matupad po ang kanyang plano. Okay? Very good. Anyone else have any other questions?
Okay? Alright, so kung wala na po tayo mga katanungan mga kapatid, purihin po ang Panginoon, let us pray, and let's return to our respective fellowships.